At tayo nagbabalik dito sa KBO on the road. Hindi na pa muna pala tayo KBO on the road. Kape, balita at opinion. Podcast. Dito sa, ano ba ang pangalan? Bella Vista Studio. Oo. Ng ni Kapampangan Experience Vlog. Batiin muna natin yung ating sumusuporta sa KBO on the road. Maraming salamat po. Oo. Umpisa ko dyan sa Doc Rob. Chiropractic and Wellness Center. Dyan po sa Friendship Highway and Infinity. Ayan, ay nako, maraming salamat po. At syempre ang Caleria and Cheska, si Brother Pasti. Ano nga apelido ni David. At syempre, Papa Kurt, ang Soju Homestay. Fully book po ang kanilang weekends. Pero yung weekdays meron pa. Pwede pa kayong mag-team building dyan. Alam mo ba, napakasarap nung family affair doon kayo mag-back. Ay, tsaka po yung team building pwede doon sa Soju. Bagong-bago yung facility. Malilinis ang banyo. At lahat naka-aircon. Pati kusina. Kulang na lang yung swimming pool ang i-aircon. Ayan, baka sa susunod. I-project na ni Ma'am Pilin yan. Pati yung yung swimming pool i-aircon na niya. Talagang fully aircon yan. At hello din kay Ma'am Leia Rivera Baez ng Spa Signature. Spa Signature at Irenea. Magkatono talaga, no? At syempre maraming salamat po sa Bini Farm to Table Cafe. Nako, abangan po ninyo, meron po tayong dyan, parang wayfinding video. Dalawang pasta yun. Ano yung paborito mo? Ako yung turing. Ano ba yung in-order ko? Yung red. Ako pesto. Yung red, oo. Yun po, yung wayfinding video natin dyan sa Bini Farm to Table Cafe, dyan po sa may Clark City Front Mall ba? Tama ba, Papa Kurt? Ayan, kasi yung mga iba nagtatanong, saan ba dito yung Bini? Kasi napapanood namin sa New Media Pampanga. Ngayon po, maglalabas po kami ng video from the front, tapos papasok kung saan nyo makikita. To Bini. Ayan, yung wayfinding video niya. Hindi mo siya sa street, How to get to Bini. How to get to Bini. Bini Cafe. At syempre, ang JDN, maraming salamat po. Makina, tsaka sa grupo nyo. Hello there. Century Hotel, maraming salamat. Ang Sogo, si Sir Eric, nagbabalik. Sir Eric, nagbabalik. Namiss niya daw ang grupo. NMP Group. At si Ma'am Apple ng Daw at siyempre si Sir Mar. Ayan. At ang Tangent po, nandyan pa rin. Anytime na magkaroon ng concert yan. Baka naman dalhin na nila dito ang BTS. Behind the scene. Yung last concert nila, malaki yung venue. Ay, oo. Halos na puno nila eh. Super Club ba yun? Oo, sa Eureka Super Club. Si John Lennox. Ayan. At siyempre, maraming salamat. Jobs 360 at Shore 360. Ma'am Chiki. Hello. Ayan. Napakaganda si Ma'am Chiki. At si Ma'am Ann Castro ng Milk Fridge at Learn a Lot. Marami kayong matututunan sa Learn a Lot. Sa mga friends natin dun sa Think Space. Think Space, kung gusto nyo mapag-isip. Si Ma'am Rose. Punta kayo doon sa Think Space. Ayan. Hello po. At maligayang pagkikinig din. Siyempre, mga iba natin sa The Bunker, si Doc Cari, saka si Ma'am Jake. Hello there. At saka si Coach Sunny Lingad ng Forex Trading. Ayun. Maraming nagsishare sa atin. At ang SM City Clark, lahat po ng SM Malls. Si Ma'am Venus, Ma'am Rain. Thank you very much po. Ma'am Sheen, Eugenio. Ay nako, sa SM City Cabanatuan. We will be there soon. Yes, KBO on the road talaga yun. Pare, si Ma'am Shen ng SM Tarlac at saka si Ma'am Paula ng Balanga, Bataan. At saka Papa Kurt, huwag mong kalimutan, nung kumain tayo ng napakasarap na authentic restaurant. Yun! Authentic Korean food. Korean restaurant. Ito po ang Gamasot. Korean restaurant. Malapit lang sa Jollibee yan, sa Friendship na. Ayan, malapit po yan doon sa pinag-uusapan natin kanina, yung Angeles Porac flyover, doon po sa ibaba, sa right side. Kung papunta ka ng San Fernando, galing ka ng Friendship Balibago, yun po, nasa right side. Bago pa akyat, right side, Gamasot. At maganda ron, laki pala ng paglutuan nila. Oo, ngayon ako nakakita ng gano'n. Yun ang dun eh. Kasi marami kang mailalagay, Papa Kurt, hindi yung maliit lang. Nauso yung maliit lang, o konti lang eh. Tama, oo. Ayan. Yan po, maraming salamat. Yan po ay located ang Gamasot sa Block 7, Lot 5, Friendship Highway. Cut. Ano ba? Cut. Kala Cut. Kut pala yun. Ayan, ganyan talaga. Gamasot, ha? Gamasot. Ang tanong! Si Ma'am Bay. Hi po, Ma'am Bay. Hello, Ma'am Bay.
Ayan, Papa Kurt. Oh. Ang katanungan is, di ba nabanggit mo kanina yun nga, yung residency. Ilang buwan pa ang kailangan para sa isang umahabol na, for example, sa Angeles. Doon ka habol sa Angeles. Ilang taon ka o buwan na dapat nakatira na doon. Ang isa dyan, alam ko si General Oka, no? Pero alam ko matagal na silang nandyan sa may meron siyang bahay talaga dyan. Matagal na dyan sa may Hensonville. Doon natin siya na-interview, di ba? Pero knowing na naman lahat na, di ba, taga San Fernando talaga siya. Sa Chupaco. Siya naman mismo sinabi niya nakwento niya. Yung nung na-interview natin siya, ang sabi naman niya, yung tatay niya is from up north Nueva Ecija ba? Hindi siya Kapampangan. Hindi Kapampangan? Hindi, sa Nueva Ecija nga. Or saan nga ba kasi? Anyway, review po ninyo yung interview namin kay General Albayalde. Explanation niya Sabi nga niya, naikwento niya na yung father niya is not Kapampangan, pero yung mother is Kapampangan from San Fernando. Yan. Doon siya lumaki may mga kaibigan tayo ng mga kaibigan niya rin. Ayan. Ito pala, meron ako nakita sa Facebook. Kwento mo nga sa akin, pare. Sabi ni itong Don Santiago Canceler Evangelista, nag-post siya April 14 pa itong post. Nakita ko lang to. Nagko-condolences lang yata itong ayan. Pero parang naglabas din siya ng parang genealogy, tawag ba dito, Papa? Kung saan, sabi niya si General Oka David Albayalde is the son of Consolacion E. David Albayalde. Ito yung nanay siguro niya, ni Jen. Mother's side. Okay. Grandson naman siya of Jose Tiangco David. Mga David talaga, no? Kapampangan din naman talaga yan. Maraming David. Doon sabihin Kapampangan, walang question doon. And Doña Virginia Canceler Evangelista, Kapampangan. Evangelista, Kapampangan. Asawa ni Jose. Merong mga pagka-Espanyol, mga Evangelista. Siya rin ang youngest child of Haciendero Don Santiago Canceler Evangelista. Haba na. Mayayaman yung San Fernando talaga yung nito. Papa Kurt, yung kung saan siya nagmula talaga, Papa Kurt. Ayan. At sino ba yan? Si Don Santiago Canceler Evangelista ay Gobernador Silio Candaba, Pampanga. Nakong tagal na, ito yung mga ninuno niya. From 1881 to 1883. From David side, Tama. Yung tama. Yung sa mother side niya. And yun nga, ito nabasa natin kasi parang meron lang silang kinokondolence dito at parang pinapakita lang nila itong post na ito sa pamilya ni General, At nakwento naman niya. Nagmula talaga yung At nabanggit din niya na yung kung saan natin siya in-interview dito sa may kinikwento niya talaga, Hensonville, Pinipida niya sa atin. Bahay nila yon, isa sa mga bahay nila. Siyempre naman, ikaw naman, Papa Kurt, kung dahil businessman din naman yung siya at yung pamilya niya, may business sila. Retirement niya. Makakabili ka naman ng bahay saan mo gusto, Papa Kurt. At karapatan naman kahit na sino na pwede naman na humahabol. Tama. At ito po kasi dito sa new media, kasi siyempre alam naman natin ang sentimiento ng mga ibang tao. Siyempre iba rin kasi pag ang for example, Papa Kurt, sa isang lalo na sa ating mga Pilipino, sa isang lugar, family oriented na mga tao, makikita mo magkakakilala kayo. For example, sa lugar nyo halos magkakamag-anak kayo. Diba? Sa Angeles, kahit saan yan, San Fernando. Minsan nga, kanunuan mo doon na pala. Ayan, ganun talaga. Kaya nauso yung word ng matandang bahay. Ayan, nyapin ging Kapampangan, Timo, kening porak, keni kayo mi panganak. Sigurado, kayara po mong bale, it's either pinsan me, dara me, bapa me. Yes. O isipin yung pang bale banda kita. Apo me. Dikit na lang Kasi uso diba? nun, compound Ingkong me. Diba? Aliman compound. Siping bale, pine. O kitang kanto kita, darang baby. Ang buwan papandawin. Nyapin balo me. Kaya alam mo, yan ang sinasabi. Kasi yung mga iba, talagang concerned sila doon. Dahil nga, syempre, sino nga bang magmamalasakit kung hindi yung kabaryo mo? Halos ka mag-anak mo na. Ganun din po sa mga sa mga tinatawag nating political clan. Kaya nga kanina nabanggit natin.
itong election na to, it's gonna be a battle between the Marcoses of the North and the South. The Dutertes of the South. Kasi ganito po yan eh. Ganito pong logic niyan. Hindi naman po mananalo si Sara kung hahabol siya ng sa Ilocos. Tama. At hindi kahit may 10 bahay siya sa Ilocos, si Sara Duterte o si yung kapatid niya, si Mayor ng Davao ngayon. Ano ba? Kahit po hindi mananalo. May 100 bahay siya doon. Dahil hindi siya taga doon eh. Yun ang pinag-uusapan natin eh. Wala naman Duterte doon eh. Yun na nga. Hindi siya taga doon. Ganun din lang kay Presidente Marcos. Si Aimee. Sige. Pahabulin mo sa Davao, di ko lang alam kung ilang boto makukuha niya. Kaya doon pumapasok yung, hindi naman issue eh. Yung kilala mo na. Ayan. Yun. Ito nga sinasabi natin. It's alam naman natin na Filipino are family-oriented. Close family business. Ayan. Ikaw naman. Ito example. Shipping member neighbor mo, kahit hindi mo kamag-anak, pag pinakilala mo siya sa mga kaibigan mo sa trabaho, family friend na kamag-anak na namin. Ganyan yan. Ka-close na namin. Si Darang baby ulit. Iba pang doming. Iba pang boy. Ayan. Lolo boy, lolo niya, boy pa. Wala. So, yun ang sinasabi na rin. So, ang makikita natin, nahanap ng mga tao ngayon kung sino yung kilala talaga. Ayan. At simula maliit yung taong yun. Patunay kasi na ito po. Panoorin po nyo ito kasi dito sa New Media Pampanga, meron po kaming ongoing street survey. Ano po ito random. Na basta pupunta kami sa isang street. Hindi po ito araw-araw kasi ano lang to, tuwing may libreng day tayo na magagawa natin. Isang tanong tinatanong natin. Ayan, sa Angeles po ito. Pakinggan nyo po ito. Nano po lagi? Manuel Caban. Kini Santa Trinidad po Santa Trinidad, Socrates. So, sir, nino nga pupusuan mo maging mayor ni Angeles? Siyempre, kanino ka pa nung ninitan taga Angeles? Nung intagal, John kami, nung intagal, yung kapatid na, ipogi, kampogi kami kasi, yung tutunay ni, mag-umpisa pa kang tatak na dakal magawa. Kaya sa kitang bumoto kang bayuya, may kakilala, naman taga-Kini, o tayo kapag itang taga-tawen tunay Angeles. At saka subok na dakal na sopan. Nung baga, lapitan nyo, mag-umpisa pa kang tatak na, so linapit ka, biyan ang nga panulo, ospital, na magsalita, basta bigay la. Kaya sa kitang panibayo, nung tutuman tagali El Bayaldi, man talagang tawa Angeles, San Fernando yung bago, di ba? Na solid lang sa tindang tao kayo. Ito po. Yan po, napanood po ninyo ang isa sa mga na-interview natin. Marami po itong mga to. At papakita natin yan sa New Media. Ayan, pag nakompleto po natin. Isa lang po, dahil ito parang nakatune sa topic natin, itong isa sa mga na-interview natin, bago lang po ito. Saka ang interview ngayon on the spot. On the spot po yan, wala pong script, hindi po natin kilala yan. Hindi natin pin-prepare na sasabihin, basta siyempre, pagsalubong. Yan, on both side po, sinasabi naman nila kung sino yung gusto nila. It's either si El Bayalde, or si John Gasatin, or sa Kongreso. Right now, wala pa akong kalaban si Mayor Kong Pogi. Ganun ang magiging address niya, papakat, kasi si Kong Mayor naman, baliktaran. Magbabalik. Kong Mayor John, di ba? Si Mayor Kong Pogi. Yan. At of course, ang katunggali nila sa pagka-mayor, Mayorable Oscar Albayalde. Ayan, Jen Albayalde. Sa Vice Mayor, hindi ko pa alam, hindi pa natin nahimay yung labanan. Pero isa sa mga pag-uusapan natin dito sa KBO, New Media Pampanga, yung mga Vice Mayor naman. O sa Mabalacat naman, Papakart, kumusta na? Ang dating ang kasalukuyang Vice Mayor po ay ang napili ninata ng ninananay sa ang ating Vice Governor na magiging kasama nila as mayor. Ayan, si Attorney Geld. Ang kasalukuyang Vice Mayor ngayon. Sa 2025 siya, o sa October, magpo-file siya ng candidacy for mayor. At ang kanya pong magiging Vice Mayor naman, si June Castro. Ayan, at syempre, nandiyan pa rin naman si Mayor Chris Garbo, ang incumbent. At ang kanyang magiging vice-alcalde naman, at ang dating kanyang anak na board member, si Winwin. Okay, siya yung speaking of magba-vice mayor si Winwin, anak ni Mayor Chris Garbo ng Mabalacat, dito sa Porac, parang nag-announce na si Mayor Jing Capil na ang kanyang anak naman
Actually, si Tama ba? Vice Mayor Budoy Tamayo ang nag-announce pa. Ayun, ang kasalukuyang Vice Mayor ng Porac na si Budoy parang success Tamayo. Ayan, in-endorse niya yung anak ni si Jen, no? Capil, si Jen Capil, anak po yan ni Mayor Jing Capil at ni Mayora Lenny, na siya ang hahabol na Vice Mayor sa susunod sa darating na eleksyon. Pero pag sa Mayor, wala pa naman sila. Wala pang announcement. Pero anong mangyayari kay Vice Mayor Budoy? Babalik siguro sa... Naku, kailangan ma-interview natin dito. In-invite po namin Vice Mayor Budoy Tamayo. Baka naman mag-step down siya as magka-counselor siya. Para makatulong siya. O baka naman mag-mayor siya. Yan po yung abangan natin. Ma-interview po natin yan dito. Ayan, pero yan, i-update po namin kayong lahat dito sa New Media Pampanga. Alam po namin, lahat po kayo interesado dito sa usaping politika. At syempre, kailangan we should involve ourselves at we should be informed dito lamang. Syempre, dito straight. Wala pong kulay, walang din ng mayumo. Ha? Oo, para lang pag-usapan. Ayan, ang sinasabi natin dito, kung paano natin siya na-review, very raw, dito lang po yan sa Kape Balita at Opinion. Ayan, maraming salamat po. Kami babalik ulit. Patuloy po itong ating New Media Pampanga podcast, Kape Balita at Opinion, KBO, on the road and off the road. Nag-off-road. Ito po si Johnny D para sa New Media Pampanga. Magandang araw. Nandito na ang bago niyong pambalitaan sa umaga. Kape, Balita at Opinion. Kasama si Johnny D. Papa Kurt, Attorney Tanya Linga Tina Moral at Celine Fernandez. Ating talakayin at pag-usapan ng napapanahong issue sa Central Luzon at kalampagin ang mga kinauukulan sa gitna ng Kape, Balita at Opinion. Alas 8:00 ng umaga tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Kape, Balita at Opinion.